itong kay Sara Duterte kasi mga kababayan, may ebidensya to. Oh, kaya nga kinonvene kinonvene na agad ng SP ng senador. Oh, nag-convene agad sila, hindi na nila hinarang. Trial agad. Oh, imagine that. Oh, kaya galit na galit yung ibang especially sa Davao City. Galit na galit yung mga literal na Duterte supporter. Oh, na na nakasuporta kay Sara Duterte. Bakit? Instead na harangin ni Alan Peter Cayetano, binigyan pa ni Alan Peter Cayetano ng 10 days para magsumite ng counter itong sinasabi ng DDS. Doon sasagutin ni BP Sara yan sa Senado. Tignan natin kung sasagutin niya. 'Di ba? Titignan natin kung sasagutin niya yung mga inilatag na ebidensya ng ng Kamara. Yung nailatag na ebidensya ni Madriaga. Statement ni Madriaga. Ano pa? Yung bank accounts na hindi inano ng AMLAC. Napakatibay nun, mga kababayan. Napakatibay nun. Sa totoo lang, yung sa AMLAC, sa COA pa, confidential funds hindi binabalik ni Sara Duterte na 400 plus million pesos na pinababalik sa kanya ng AMLAC. Napakalaki nun. Napakalaking nun, tawag dito, ebidensya nun. Kasi bakit? Galing sa COA mismo. Paano pabubula? Kayo, sige nga, mga DDS na nanonood dito, kayo nga, sige nga, paano nyo yon? Paano nyo i-counter yon sa Senate? Yung mga ebidensya na yon, paano nyo i-counterpart ng evidence yun? Hindi nyo ma-counter yon kahit si Sara Duterte may hirapang i-counter yon. Alam nyo kung bakit? Audit yan. Audit ng COA yan. Audit po ng COA yan. At itong AMLAC, record ng AMLAC yan. So, paano ipapaliwanag ni yan? Sara Duterte na sinungaling or hindi tama yung nilabas ng AMLAC at hindi tama yung pagka-audit ng COA. Papel nila yung naandun. Bank records nila yung nasa AMLAC. Paano yun? Diba? Kaya pagka ito, kunwari nagbotohan na kasi magbobotohan yan. Kung convicted ba o hindi si Sara Duterte, 'di ba? Kasi magbabase yan sa ebidensya, 'di ba? So titignan natin kung talaga magbe-base sila sa ebidensya kasi makikita ng sambayan ng Pilipino yan Maririnig po ng sambayan ng Pilipino yan. On live po yan, mga kababayan. Imagine niyo, live yan na ng Senate. Impeachment hearing. Aabutin ng June yan. Ng pasukan. Imagine niyo paano sasagutin yan. Kaya pagka nagkaroon ng botohan, na nila, for example, may nag-not guilty. Imagine niyo na lang paano ina-not guilty ng yan. Ng majority. Sige nga, paano ina-not guilty yan? Puta, ano yan? May nakalatag ang ebidensya niyan. At kailangan patunayan, depensa ni Sara Duterte ang niya. Hindi pa pwede yun sasabihin, hindi, chismis lang yan. Peke yan. Kailangan patunayan mong peke yan. So, hindi magkakaroon ng hocus-pocus dito, mga kababayan, maniwala kayo. Kasi pagka nagkaroon ng hocus-pocus yan, ay maniwala kayo, people power yan, mga kababayan ko. People power ang mangyayari dyan. Kasi, yung kagaya kay Corona noon, na-impeach si Corona, at kay 'di ba? Kay Corona na-impeach siya, 'di ba? Inano siya, 'di ba? Pilit hinaharang yung kanyang impeachment. Wala nagawa. Kasi bakit?
lahat yon ang galing din sa COA. Oh, lahat yon ang galing din sa AMLAC. Oh, example na lang yun, mga kababayan. Oh, hindi yun, kung yun nga hindi na depensa ni Corona. Ito pa kayang kay Sara Duterte. Oh. 'Di ba? Kaya ang ginawa nila, anong ginawa nila? Ang magagawa na lang nila, kasuhan talaga ang AMLAC na naglabas ng private ng ano nila, ng records nila, bank records. Kailangan kasi 'yon. Hindi unconstitution 'yon kasi kailangan 'yon kung may ini-impeach na ano, na vice presidente or presidente. Oh. Obligado kasi nga hindi nakalagay sa salin. 'Yun yung mali ni Sara Duterte. Dapat yung pumapasok sa kanyang pera, 'di ba? Nakalagay 'yun sa ano. May record ang AMLAC niyan eh. Kahit na sinong Poncio Pilato, mga kababayan, may record sa AMLAC. Tayo nga mismo eh. 'Di ba, pansinin niyo pagka may pumapasok sa inyo, eto example ko na lang sa YouTube. Sa YouTube, dito sa YouTube. Alam nyo ba pag kami may pumasok sa bank account namin galing kay YouTube, galing kay Google, pumasok na worth 500 million or 500 million, 500,000 or 1 million pesos. Sa mga vlogger, nagko-comply pa rin yan para lang ma-release yung pera nila sa bangko. Oh, hindi nyo ba alam yon? Sila Kong TV, nagko-comply yan. Kailangan nilang patunayan na na kung saan galing yung pera na pumasok sa bank account nila. Kasi money laundering po. Oh. Sa money laundering, po yan, nag-i-exist po yan kahit saang bansa. Hindi lang sa atin. Oh. Kaya yun yung pinagtatakahan ng sambayan ng Pilipino. Saan galing pera mo? Sara Duterte, di ba? Saan galing ang pera mo? Bakit ganyan limpak-limpak na salapi yung pera mo? Bilyong piso yung napasok sa bank account mo na hindi nakalagay sa salin mo. Oh. Ibig sabihin, may tinatago ka nga. May anomalya ka nga. Diba? Oh. Kasi hindi nakaano sa salin mo yan eh. Hindi nakalagay sa salin mo, more or less, nakalagay sa salin mo yan. Ang problema nga, hindi na nga nakalagay sa salin eh. Oh. Ito ay malinaw na pagtatago ng yaman. Oh. Kaya pala meron silang pambayad kay Nicholas Kaufman na 150 million a month. Oh. Kaya pala pinalitan na kasi nabulilyaso na si Sara Duterte. Nakita na ng taong bayan ng bilyong piso pala yung pumapasok na pera sa bank account nila. Pumapasok pa yun ano pa yung mga cash na binibigay sa kanila, di ba? Imagine that, saan nila nilalagay yung pera nila. Di ba? Kaya ito, malinaw ito na yung public trust. Imagine niyo paano niya iaano yung public trust. Nasa impeachment complaint po labang kay Sara yan. Betrayal of public trust. Paano niya maiano yan? Doon pa lang sa pool na siya ron. Paano maiano ng yan? Ng mayorya? Paano masasalo nila Alan Peter Cayetano yan? Si Robin, automatic. Alam na natin, boboto ng no yan. Automatic kasi mismo sa bibig na niya nanggaling na sunugin man siya ron, mangangalingasaw yung katawan niya, amoy Duterte. Alam na natin yun, no doubt. Paano yung iba? Paano yung ibang senador? Kagaya ni Bongo, na tinabla ni Pulong, tinabla ni Baste, lalo na si Sara. Ilang beses niya pinahiya si Bongo, hindi niya kinamayan, hindi niya binabate. Kaya nga, nag-iba yung hatak ng dila ni Bongo, di ba? Pansinin niyo, nag-iba, di ba? Dati-rati, sinasabi niya, nung wala pa yung impeachment, hindi, ginagawa nila yan para maano si Sara Duterte, para hindi
matuloy yung pagiging pagtakbo ng presidente, pero ngayon nag-iba. Kasi bakit? Minura sila eh. Eh kayo ba naman murahin ni Pulong Duterte, 'di ba, sa GC? Oh, ayon sa balita, ayon mismo kay Mami Pebbles at dun sa source, 'di ba? Na nagkamurahan na, nagkakagulo na sa PDP kasi hindi sinurrender eh, si Bato eh. Kahit sino, mga kababayan ko, 'di ba? Kahit sino po, hindi isurrender yung taong nangako na sasamahan yung tatay mong karton. Sasamahan loob. Pansin nyo, walang pumunta sa rally sa Davao City. Kasi nga bakit? Para kay Bato yun. Sa kay Sara Duterte. Siguro hindi na pinapunta ni Sara Duterte. Huwag nyo nang ano yun yan. Kasi ano yun eh. Rally for Bato and Sara Duterte. Pero kung kay Sara Duterte lang yun, maniwala pa ako may pupunta ron. Kasama si Bato. Kasama yung pangalan ni Bato de la Rosa. Walang umattend. Walang umattend paano nyo sasabihin solid ang mga DDS? Hindi solid ang mga DDS. Totoo yun. Asan si Vic Rodriguez? Sige nga, di sana pumunta ng Senado yun. Yung mga naandun lang, yung mga gumagamit kay Digong. Si Panelo, narinig nyo ba si Panelo nagsalita? Di ba hindi? Hindi nyo narinig na nagsalita, di ba? Alalahanin nyo, si Bongo at si Bato, ang loyalty niyan na kay Digong. Wala kay Sara Duterte, wala kay Pulong Duterte, at lalo-lalo na wala kay Baste Duterte. Wala sa pamilya Duterte. Na kay Digong lang ang loyalty niyan. Dahil ang boss nila, si Digong. Ang nangyari nga, pinagkalulo nila. Sa tingin nyo, matutuwa ang matutuwa ang mga taga-suporta ni Digong? Siyempre hindi.